Hindi po naging madali ang 2025. Amen. God is good. And all the time. Naniniwala po ba kayo na sa sinabi ko, hindi naging madali ang 2025 para sa ating lahat? Amen. May mga Sundays na gusto na lang nating matulog. Amen. Kung di nyo naranasan yun, ako naranasan ko yun eh. Parang, wag na lang kaya ako matin ng church. Hindi pwede. Yeah. Hindi pwede. Pero meron talaga pong ganun Sundays na, alam niyo po yun, gusto na lang nating matulog, gusto na lang nating magpahinga sa kama, at wag na lang tumuloy. May kausap po ba ako sa umagang ito? There were nights na we think our best is not good enough. But here we are, church. God did it again. Amen po ba? God did it again, kaya nakarapat dapat po siyang tumanggap ng best clap offering niya. Sige po, bigyan natin muli na malakas na palakpakan si Lord. Amen, amen. Sige po, sa lahat ng panahon, siya ay naging Diyos para sa atin. Hindi ka man naging anak para sa Diyos, na natiling Diyos ang Diyos para sa atin. May mga ups and down tayo sa buhay, may mga panahon na sinisisi natin ang ating mga sarili, at di man maiwasan, may mga question tayo sa Lord, na Lord, ba't nangyari ito sa akin? Pwede namang hindi. May mga taong dumating, amen po ba, sa buhay nyo? Ngayong taong ito, may mga umalis din. May mga umuwi sa Panginoon. Pero walang pagkakataon na iniwan tayo ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Kung naniniwala po ba kayo doon, sabi kayo ng wow. Yan. Parang ang lungkot nyo bagong taon ngayon. Amen. Salamat po sa bawat isa na nandito kasama natin. Meron po tayong first timer, ang nanay po ng isa sa ating dancer na si, ano nga pangalan? Charlemagne po ba? Encarnacion. Pwede po ba kayong tumayo sa araw na ito? Ayan. Palakpakan natin si Lord. Sa huling Sunday, nagdala pa si Lord ng bagong kaluluwa. Muli po, isang answered prayer na naman ito na isama ang ating parent ng isang ating kabataan. Salamat po sa Panginoon. And we believe na itong araw na ito ay may gagawin pang magandang pabor si Lord. Naniniwala po ba kayo na may himala pa rin si Lord sa huling linggo? Ano po ito? 52 Sunday. Amen. Sino po nakakompleto ng 52 Sunday na yan? Meron po ba sa inyo? Bigyan natin ng 1,000. Meron po ba nakakompleto sa inyo ng 52 Sunday? Wala. Yung ating registration. Ako din, March 3, wala ako dito eh. First Sunday ng March. Ikaw? Kaya Jomark ba? Wala. Buti na lang wala. No? Nadadala tayo ng emosyon eh. 1,000 din yun. Ayan. Titignan natin yan sa CCTV kung meron. Amen. Pero mabuti po ba? God is good. And all the time. Ayan. So, ulitin po natin. Pwede bang pakibate ang iyong katabi na mapagpalang good morning? Pwede bang pakishake ang kanyang balikat? Sabihin mo, bagong taon na. Ayan na. Bagong taon na. Salamat sa Panginoon. Akala mo hindi mo matatapos ang 2025. Pero kasama natin ang Diyos. Welcome po sa ating year-end service. If you are joining with us right now, please type last na to sa comment section. Last na to. Last na to. Kaya tag nyo po ang iyong family, ang iyong friends. Share this worship experience and let's make Jesus viral po sa social media. Ang dami pong nagba-viral ngayon. Mga cheating issues. Ang daming mga flood control. Pwede bang i-flood natin ang pagmamahal ni Lord, ang social media, by typing your friends and family. Share na po natin. Sige po, last Sunday na ito, pagbigyan nyo na po si Lord. Baka buong taon hindi nyo pa na-share ang ating gawain. Share nyo na po. Sige po, for 15 seconds, hintayin ko po yan. Ayan, sa mga nasa online po, ano man ang dahilan, bakit wala kayo dito sa on-site, si Lord po ang nakakaalam niyan. Pero I hope and pray na nasa mabuti din po kayong kalagayan. Baka tinamad lang, pero nakikinig ngayon, pero si Lord pa rin. Andiyan kayo nakikinig, pagpapalain pa rin tayo ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi limited sa time and space. Kung gusto ni Lord na pagpalain ka, pagpapalain ka niya. Kaya sabi mo sa umagang ito, I receive in the name of Jesus. Sige po, I receive. Kung gusto mo pagpalain ka ni Lord, magbigay ka ng malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. God is good. And all the time. Amen. I'm Pastor RJ Reyes, sa ating pong first-timer. Kung meron din po first-timer sa online, pwede nyo pong i-type NEW. Welcome ko po kayo personally sa ating community.
Wala po tayong ibang itinataas dito kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. So simulan na po natin. Sabi mo sa katabi mo, simulan na natin ito. At tapusin na pala natin. Tapusin na natin ang taong ito na may salita ni Lord. Amen. Sino po dito namili nung nakaraang Pasko? Namili po ba kayo nakaraang Pasko? Di kayo namili? Di kayo naghanda? Sino po naghanda nung Pasko? Taas mo ang kamay. Ba't di po kayo nagtataas ng kamay? Umabot po ba ang 500? Sumobra po ba o kumulang? Ayan. At nung kayo po ay namimili, sino po naghanap sa inyo na kung kayo may mga suking tindero, naghanap kayo ng hindi sariwang isda, hindi sariwang karne. Naghanap kayo na, oy suke, meron ba dyang luma nung last week pang karne? Meron po ba sa inyo? Yung talagang hindi mo na maintindihan ng kulay kung brown, pink. Amen. Meron po ba sa inyo naghahanap ng hindi sariwang isda kapag namimili sa palengke? Taas ang kamay at makausap kayo. Anong diferensya sa isip nyo? Diba? Walang matinong tao na maghahanap ng mga hindi sariwang prutas. Amen po ba? Yung pinipili mo, ano ba yung panis dyan? Gusto ko yung may panis. Gusto ko yung medyo nangangamoy na. Ayan. O sino po dito ngayon, maraming spaghetti pa nung Pasko? Meron po ba sa inyo? Ayan, meron pa. Ayan. So, marami sa atin, yung ngayong Pasko, naghahanap ka ng mga lumang regalo. Sino dito yung naghanap ka ng lumang damit, sinuot mo nung Pasko, yung talagang pinaglumaan na, parang hindi na nagkakasya sa'yo. Yung worn out na, pero sinasabi mo, pwede pa yan. Pagkakain ka sa restaurant, meron ba kayong tira-tira dyan? Meron po ba sa inyo? May kausap po ba ako sa umagang ito? Parang wala din Andito po ba kayo ngayon? Pwede ba last na to, mag-amen naman kayo? Ayan. Diba? Pag nagkita kayo ng magkakaibigan, ang lagi nyo pinag-uusapan, yung paulit-ulit na topic, hindi na makamove on. At kung kakain tayo tuwing linggo na lang, linggo-linggo, munggo. Okay po ba sa inyo yun? Diba ayaw nyo po? Ayaw natin ng paulit-ulit na lang. Amen po ba? Sino po dito nang ayaw ng paulit-ulit na lang? At sino naman po dito nang gusto ng bagong bagay ngayong bagong taon? Especially galing sa Panginoon. But ang pinakamatinding problema po, gusto ni Lord na magbigay ng magandang bagong bagay, sariwang pangyayari, mga patotoo, kaya lang, hindi natin maranasan. May problema po kasi sa pag-usapan natin sa umagang ito. Nawa, makita natin yung lesson, yung sin na dapat nating avoid, katulad ng mga taong ito. Kasi minsan, kahit hindi naman pangit yung nakaraan, minsan yung tagumpay mo noong nakaraan ang nagiging kulungan mo, bakit hindi mo nararanasan ang bagong bagay na inihanda sa atin ng Diyos? Ready na po ba kayo? Lahat ng ready na, muli magsabi ng malakas na, wow! Ayan. Ang sabi po ni Mandy Hale, once you make the decision to move on, sabi nyo nga po, move on, don't look back. Your destiny will never be found in the rear view mirror. Sa mga nagmamaneho po, alam nila yung rear view mirror. Ito po yung salamin sa gilid ng sasakyan. Ito po yung tinitignan kapag mag-overtake ka o lilipat ka ng lane. Ito yung salamin para makita yung nasa likod. At ang sabi ni Mandy Hale, once you make a decision, sino po dito ngayong bagong taon mag-move on? Taas ang kamay. Ano man yan, emosyon, move on ka na sa timbang mo, mag-move on ka na sa itsura mo. Alam niyo po yon. Once you make the decision to move on, don't look back. Your destiny will never be found in the rear view mirror. Kapag ang isang driver po lagi nakatingin sa rear view mirror, ay may chances mo, matindi ang chance na siya ay mabubunggo. Kapag yung lagi yung tinitingnan niya. Maraming mga tao, kahit Kristiyano, gustong umusad sa buhay. Amen po ba? Pero panay ang tingin sa nakalipas. Kapatid, sa windshield ang tingin, wag sa rear view mirror. Again, marami pong Kristiyano, gusto ng bago, kaya lang ayaw iwan ang luma. Ngayong bagong taon. So kung gusto mo makita ang future mo, wag pagtalikod. Wag patalikod ang lakad mo. Wag kang lingon na lingon. Naalala niyo po ba si Lot? Kilala niyo po ba si Lot na sinabi ng Diyos, wag kang lilingon? Pag lumingon ka, asin ka. Naging asin siya.
Yun yung matindi, yung paglingon sa nakaraan. Kasi marami po siyang ari-arian doon eh. Marami siyang na-establish doon na ari-arian. At once na pinapamove on na siya ni Lord, nung siya ay lumingon, disgrasya ang inabot niya. So may disgrasya po pala na hatid ang paglingon lagi sa nakaraan. Yan ay masakit o tagumpay, masabi nyo nga po tagumpay. At kung titingnan po natin, kung binalikan ni Cinderella yung sandals niya, hindi siya naging reyna. Hindi man siya biblical na story, pero kung binalikan niya yun, hindi na siya hinanap ng kanyang Prince Charming eh. Baka hindi mo matagpuan yung Prince Charming mo ba kasi lingon ka ng lingon sa nakalipas. Sabi mo, ayan. Sabi mo, aray ko. Diba? Lingon kasi ng lingon eh. Merong ng magandang bagay, taong inanda sa iyo ang Diyos sa bagong taon, pero nandito ka pa rin sa nakalipas. Again, sino po dito ang gusto ng bagong bagay, bagong himala sa taong ito? Taas ang kamay, magsabi ng amen. Mga sariwang himala, hindi tira-tira. Tira-tira ng kahapon, kundi bagong himala ngayong bagong taon. Let us all stand for the last time po, sa last Sunday po ng taong ito, as we read, Book of Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. And the count of 3, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Life City Church, join me on our year-end service with the topic, New Year, New Life. How to begin a new chapter in life. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin lahat. Kausapin po natin ang Diyos. Pwede bang sa mga huling segundong ito na bibigay ko sa inyo ay balikan mo mula January, February, March, April, May, June, yung mga pagpapalang binigay sa iyo ni Lord. Mga pagpapalang higit pa sa yung inaasahan na yung naranasan sa tulong at habag ng Panginoon. Gusto ko malaman mo, gusto ni Lord, nakalimutan mo na yan dahil may inihanda siyang matinding pagpapala sa bagong taon na ito. Father God in heaven, in the name of Jesus, indeed you are the Alpha and Omega, the beginning and the end. At kami po ay tumatayo ngayon sa mga uling araw ng taong ito na punong-puno ng pasasalamat na kundi dahil sa iyo, Lord, hindi namin mararating ang araw na ito. Kundi dahil sa biyaya at habag mo, Lord. Ilang beses kami nagkamali, tumumba, nahulog sa kasalanan, pero ito kami punong-puno ng biyaya mo. Salamat o Diyos sa iyong mga anak na nandito ngayon na nagbigay ng oras at panahon. Alam po namin na hindi mo kami bibiguin. Ang iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Lord. Umaasa kami, we are so excited sa gagawin mo sa araw na ito. Reveal yourself unto us, O God. Your powerful word na magbabago ng aming buhay, magbubukas ng bagong chapter ng aming buhay, Lord. Salamat, Lord. Hindi namin kaya ito. Apart from you, can do nothing. And with you, Lord, all things are possible, O God. We receive your word, remind, rebuke, and above all, transform our lives. Lead us, use us, fill us with your Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud. Amen. Sige po, bigyan natin malakas na palakpak si Lord. Malakas na malakas. The best clap offering para sa last Sunday. At sigaw na malakas na hallelujah. Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli, pakisabi sa katabi, salamat kapatid for 2025. Salamat sa pagsama, salamat sa pag-iyak, salamat sa panalangin, salamat sa pagsubok, salamat sa kagalingan, kahirapan, salamat sa katapatan ng Diyos. Makita po natin dito that the only constant in this world is change. Sabi niyo nga po, change. Dapat daw po ang mga tao o mga Kristiyano ay marunong mag-adapt dahil ang mundo ay pabago-bago. Makinig po mabuti, kapatid, hindi ka hihintayin ng panahon. Magbabago po at magbabago ang panahon. Uusad at uusad ang panahon. Kahit matulog ka lang bang gahapon, hindi ka hihintayin ng panahon. At mga taong walang ginagawa ay mapag-iiwanan. Tingnan mo nga katabi mo.
Meron po ba ditong businessman, student, o leader, individual na bored ka na sa buhay mo? Tingin mo parang wala namang bago, 2026. Parang sa buhay mo, kalendaryo lang lagi ang nagbabago. Meron po ba sa inyo? At sino po dito gusto na magbago yung status niya next year? Taas ang kamay. From poor to rich. Amen. From rich to richer. Parang wala. Ayaw nyo ba? Sa akin na lang kaya pera nyo. Diba? From single to double. Meron po ba mga single dito in the house? Taas ang kamay. From student to young professional. Amen. From young professional to manager. Amen. Mga businessman. Wala. Pati wag. From single mom to single dad daw no? Nagbago ng anyo. Wag naman kapatid. Nakakaya naman kay Lord yun. At makita natin again, the only constant in this world is change. Naniniwala ako na magbabago ang buhay mo next year. Pero wag mo nang antayin ni next year. Ngayon pa lang kaya ng baguhin ni Lord. From 5 digit to 6 digits. Pwede po ba yan? Parang di pa rin kayo convinced. Ano ba yan? Pwede ba yan? Pwede bang pumaldo kayo next year? Yung 10,000 na tithes mo ngayong taon, dodoblehin ni Lord next year. Palapakan natin si Lord. Hindi po ito prosperity gospel kasi yun po yung gusto ni Lord sa atin. Yung tagumpay mo ngayong taon, hihigatan pa yan ng Diyos. Kaya lang, sabi mo sa katabi mo, kaya lang, pwede mong hindi yan maranasan. Kapag hindi natin in-apply ang salita ni Lord sa umagang ito. Kung babasahin po natin ulit, balik po natin kapatid. Salamat po sa digital team for 52 Sundays. Nakasama natin digital team, no? Laging on time yan pag lumilipat-lipat. Salamat po sa digital team. Ayan, lalagi na i-stress. Pasensya nyo yung pastor. Basahin po natin ulit. Verse 18, come on. Forget. Sige po, lahat po ng excited sa taong ito. Parang awa nyo na. Go. See, I am doing, sabi nyo nga po, new thing. Bago po ba o luma? Bago. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Pakita po natin maigi yun na maglalagay daw po ng tubigan ng Diyos, batis sa disyerto. Sa lugar na hindi pwedeng magkaroon ng tubig, dun lalagyan ni Lord. In the book of Isaiah, lagi po natin binabasa ito kapag nasa book of Isaiah tayo, ay nahahati sa tatlo. Chapter 1 to 39, bago sila makaptive ng Babylon, the pre-exilic era. And chapter 40 and 55, kung saan po natin binasa yung ating text ngayon, chapter 43, is the exilic era. Ito po yung panahon na nakaptive na sila ng Babylon. Sabi nyo nga po, Babylon. Ayan. And chapter 56 to 66, yung post-exilic, nakaalis na sila. Kung matatandaan nyo po, kung kayo na yung first Sunday, nandito kayo, chapter 9 po yung binasa natin. So bago sila makaptive ng Babylon, nasa pre-exilic era po yung binasa natin, yung for unto us a child is born. At ito pong binasa natin, chapter 43, 18 to 19, may pinapalimot sa kanila si Lord. At sabi doon, forget the former things. Nung una ko po naririnig ito, nung ako po ay katulad nyo, ay nakikinig pa lang ng salita ng Diyos, ang laging naiisip ko, siguro yung masasakit na pangyayari ito. Kalimutan mo yung nakaraan, kalimutan mo yung pangit na pangyayari, forget the former things. Pero kung titignan po natin yung context na ito, mabuti, yung mga nauna, ang pinapalimot sa kanila ni Lord, yung magagandang bagay. Kasi minsan, yung tagumpay mo na nakaraan, yun yung nagiging kulungan mo. Kung bakit hindi ka ngayon makaranas na mas maganda pang bagay. May binabalik-balikan dito yung bansang Israel. So napaka-importante po, pwede ba makingin ng tubig kapatid? Pagpasensyahan nyo na po, recovering pa rin tayo sa ating sakit, pero andyan si Lord. Kakausapin tayo ng Panginoon. Napaka-importante po na alam natin kung saan pumapatak yung verse, yung chapter na binabasa natin pag Book of Isaiah pinag-uusapan.
yung point of reference. Bakit nabanggit? Anong purpose? At sino ang kausap? So, nung chapter 43 po, pasok po siya sa ang era. Kayo po. Saan po? Panahong sila ay bihag ng Babylon. At may sinasabi si Isaiah, sabi niya, forget the former things. Nabanggit din po ito sa chapter 63. Kasi na parang kulong sila kahit malaya na. Inulit po ito sa post-exilic era. Sinasabi, forget the former things. Bakit? Nakalaya na kayo pero parang nakakulong pa. Maraming Kristiyano, pinalaya na ni Lord pero nakakulong pa rin. Hindi ko po alam kung ano kumukulong sa inyo. Pero sinasabi ng Panginoon ngayon, forget the former things. Ano meaning ito sa kanila? Nasa exilic era sila. Kung babalikan po natin mamaya, babasahin natin yung 14, 17, o 18. Isaiah writes this passage during captivity sa Babylon. It is a prophecy like Israel under captivity. Ang gustong sabihin ni Isaiah, pinapasabi ng Diyos sa bansang Israel, we either fight on our own, makinig po kayo mabuti, or resign with our faith. Ulitin ko po, we either fight on our own, kasi nga biyag sila, or resign with our faith. Sinukuha na lang nila yung pagkabihag. Parang nawalan sila ng pag-asa. Meron po sa atin dito, umaating ka ngayon, nape-praise the Lord ka, pero yung puso mo, wala ng pag-asa sa buhay. Yung parang bagong taon na lang, pero luma pa rin. Parang hindi ka na excited. Tingnan mo nga katabi mo kung excited, kapatid. May palatandaan daw po ang taong excited, lagi nakangiti kahit walang pera. Sige nga, tingnan mo katabi mo. Sabi mo, bibigyan ka ni Lord. May mga senyales na talaga sinukuha na nila ang pangako ng Diyos. But God did differently. Kapag may sinukuha kang bagay sa buhay mo, kapatid, iba ang plano ni Lord. Humina na yung sumakop sa kanila, pero parang talunan pa rin sila. Kaya sabi ni Lord, I want to make all things new sa buhay mo. Bansang Israel, at kinakausap po tayo ng Diyos, sa araw na ito, naging sikat po itong mga tagline na ito sa mga sikat na vlogger. Diba? New Year, New Life. Meron mga new day, new watch, new bag. Gamitin po natin ngayon para sa New Year na ito. Nawa, sa bagong taon, magkaroon ka ng bagong himala sa buhay mo. Pwede po ba yan? Palapakan natin si Lord kung excited ka na. Babasahin po natin sa The Living Bible. But forget all that. Sabi nyo nga po, forget all that. Yan man ay masakit, yan man ay tagumpay. Sabi ni Lord, kalimutan na natin lahat. Pwede ba lahat ng 2025 na nangyari sa buhay mo, ay iwan mo na sa 2025? Dahil magkikreate ka ng bagong testimony ngayong bagong taon. Amen po ba? Amen. Sabi diyan, it is nothing compared. Yung pagpapala ng 2025 ay hindi mahihigitan ng 2026 na pagpapala. May expansion, may promotion, may restoration. Sa darating na taon, excited ka ba, kapatid? Excited ba kayo? At sabi ng 2019, I have already begun. Hindi pa dumadating ang 2026, nagsisimula na ang Diyos. Kita mo ba? Ang sabi ni Lord, kita mo ba? Sabi mo sa katabi mo, kita mo ba? I will make a road through the wilderness of the world for my people to go home. Amen. Babalik ka muli sa tahanan mo, sa presensya ng Diyos. Alam naman po natin, pagtatahanan, may totoong kapahingahan. Meron sa atin dito natutulog, pumupunta sa ibang lugar, naghahanap ng recreation sa sarili, pero pag uwi sa bahay, pagod. Pero once na bumalik ka kay Lord, mararanasan mo ang totoong kapahingahan. Yun ang sinasabi niya sa kanyang mga anak, for my people to go home. Gusto ni Lord na umuwi ka na. Sino dito gustong umuwi na kay Lord? Wala. Wala pa naman. Pero yung presensya ni Lord, maranasan mo ulit. May mga bagay sa ating buhay na na-enjoy natin, na gusto nang ipaiwan sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi tayo makausad. Bored ka na ba sa luma? Paano tayo magkakaroon ng new life this new year? Paano tayo makakaalis sa luma at makaranas ng bago? Again, how to begin a new chapter in life.
Dalawang bagay po na makikita natin dito na inuutos ni Lord. So ready na po tayo, magsabi po kayo ng amen. Verse 18, sabi po dyan, forget the former things. Ano pong sunod? Do not dwell on the past. So how to begin a new chapter in life, new year, new life? Number one, stop looking behind. Stop looking behind. Kayo nga po, sabihin natin sabay-sabay, go. Stop looking behind. Forget the former things. Do not dwell on the past. Kung gusto mo makaranas ng bago, limutin mo na ang luma. Sabihin mo nga sa katabi mo, stop na. Stop na. Huwag nang balik ng balik. Dalawang importanteng bagay pagdating po dito. Number one, don't lean on the past. Ang sabi po, forget the former things. Ibig sabihin, huwag mong sandalan ang nakaraan. Hindi ka para dyan. Para ka sa ngayon, hindi sa nakaraan. Para ka sa ngayon, hindi sa kahapon. Sandal nga po kayo ng maayos. Diba sarap sumandal? Pero ang pinapasandalan sa atin ng Diyos, hindi yung kahapon, kundi yung ngayon. Marami sa atin ngayon, nandito ka ngayon, pero parang ando ka pa rin sa sakit ng kahapon. At minsan, hindi sakit ng kahapon na nagpapakulong sa'yo, yung tagumpay. Pag sinabi pong lean on, means lean on someone or something. Rely on or derive support from someone or something. It means, kapag sinasabi pong lean on, doon ka na lang umaasa. Mga pangako ng tao sa'yo, doon ka sumasandal. Mga iniwang pangako sa'yo ng magulang mo, na hanggang ngayon, hindi mo pa nararanasan. Mga magulang na sinabi ng kanilang mga anak, Nay, tay, iaahong kita sa hirap. Eh wala. Dapat si Lord ang inaasahan mo, hindi ang tao. Sabi mo, huwag ka sumandal. Don't lean on the past. Marami sa atin naririnig natin, alam mo, nung panahon namin, hindi naman ganyan kalaki yung pamasahe. Yung baon ko dati, Jis na duling. May ganun no? Narinig ko lagi sa tatay ko. Nung panahon naman namin, hindi ganyan. Tama, hindi naman talaga ganun. Kasi iba ang panahon noon at ngayon, amen po ba? Kaya dapat ganun ka din. Kung nagbabago ang panahon, dapat nagbabago ka din. Sumasabay ka pero hindi ka nagko-compromise. You're looking behind if you keep on leaning on the past. So kung mag-reflect ka ngayon, saan ka umaasa, kapatid? Sa nakaraan ka na lang laging nakasandal. Kaya lang sabi ni Lord, forget the former things. Bakit daw po? May bagong ginagawa ang Panginoon. Don't expect past victories to sustain you. Marami pong Kristiyano, lagi sinasabi, nagdi-devotion naman ako dati. Nagsuserve naman ako dati, okay na yon. Nagdi-disciple naman ako dati. Kapatid, don't expect past victories to sustain you. Wala na yung kahapon. Ano pong araw ngayon? Tanongin ko po kayo, ano pong araw ngayon? Hindi po ba Sabado? Ba't yung iba sa atin parang nagising kahapon? Diba? Parang binabalik-balikan na lang yung dati. Bakit? They keep leaning on the past. Kapag nakausap mo, alam mo dati, hindi ka naman ganyan eh. May kausap po ba kayong ganyan? Anak, nagbago ka na. Sabi mo sa magulang mo, dapat lang magbago tayo. Pero igalang mo naman, syempre. Kasi nagbabago naman talaga, hindi tayo perfect. Yung katabi mo, hindi perfect. Hindi sa masama sumasandal ang mga taong ito. Ang bansang Israel, hindi sa pangit na nakaraan sumasandal. Hindi sa kabiguan, kundi sa tagumpay ng nakaraan. Kaya sabi ni Lord, kalimutan mo na yan. Sabi nga po natin, let's stop na. Stop the car. Stop na. Diba? Hinto na. Ano yung pinapailimot? Ano yung pinapaiwan sa kanila ng Diyos? Hindi pain, kundi tagumpay. Parting of Red Sea. Naalala niyo po ba yung kwento ni Moises kung paano niya hinati ang dagat? Marami sa atin, sana makaranas din ako ng ganun.
Ikaw ang kausap ni Lord ngayon. Sana makaranas din ako ng lumalakad na pilay, nakakakitang bingi. Alam mo yon? Walang natawa sa inyo. Parang nabingi kayo. Bingi ba kayo? So ano yung pinapalimot ng Diyos sa kanila? Yung dating tagumpay. Basahin po natin verse 16, 17. Basa. Sige po, habang umiinom ako mga kapatid, basahin nyo naman po. Verse 16, 17 says, this is what the Lord says. Verse 17. And lay there, never to rise again. Extinguished, snuff out like a wick. So ito pong binabanggit dito, ito po yung panahon kung saan hinati ni Moises yung dagat at nalubog, nalagay sa hukay yung mga chariots na umahabol sa kanila. Ito po yun yung panahon na captivated na sila ng Babylon. Ito yung laging inaalala ng Israel. Naalala nyo ba? Ililigtas tayo ni Lord. Bakit? Naalala nyo ba nung hinati ni Moises yung dagat? Ang sabi ni Lord, huwag nyo laging isipin yan. Bakit? May iba akong pamamaraan kung paano kita iligtas, kapatid. Kaya nga huwag mo i-compare yung blessing mo sa ibang tao. Amen po ba? Bakit kaya si sis, kapag nagtatights, pinagpapala ni Lord? Ikaw naman, nag-tights ka. Paano pag di ka pinagpala? Sa ibang bagay ka pala pagpapalain ni Lord. Bakit? Huwag mo ikakahon si Lord. May ibang pamamaraan siya para pagpalain ang katabi mo at pagpalain ka, kapatid. Kung siya nagmamaneho ng Wigo, ikaw, Fortuner, anong pagkakaiba nun? Pareho naman kayo pinagpala. Amen po ba? Huwag mo i-compare yung pagpapala mo sa iba. Kasi diyan ka makakaon, diyan ka makukulong. Verse 17, who drew out the chariots? Lagi nila iniisip na ililigtas tayo ni Lord kasi naghati siya ng dagat eh. Yun lang ba kayang gawin ni Lord? Kaya din ni Lord na magpasalita ng asno. Asno, donkey. Kaya gumamit ni Lord ng uwak para pagpalain ka. And mind you, kayang gamitin ni Lord yung katabi mo para pagpalain kan lalo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hanap ka ng hanap ng mga dating nakaraan, tagumpay. Pero yung nasa harap mo na lang pala yung pagpapalain ka. O nasa likod mo, huwag ka tumingin sa likod, stop looking behind eh. Nasa harap mo. Stop looking behind. Tingin sa harap. Sino yung nasa harap mo ngayon? Ako ba? Tingin lalo pala kayo sa likod. sorry. Baguhin na pala natin to. Ang sinasabi, stop looking behind. Bakit may bago akong gagawin na pagpapala kamangang-mangay na hindi ka makakapaniwala? Kaya maraming bumabagsak na organization kasi sumasandal na lang. Nag-rely na lang sila sa past victories nila. For example, sa mga nakaabot ng 3310, sino po may-ari nun? Diba Nokia? Nawala na eh, Nokia na, kaya nakikita lang natin yung Kia. Kasi Nokia na. Nokia. Ano po pagkakamali nila? Ang sabi nila, wala naman kaming ginawang mali. Kaya lang, wala din silang ginawang tama. Kasi wala silang ginawa. Kaya nga, ang sabi ng mga tambay, bakit nyo kami sinisisi? Wala naman kami ginagawa. Tambay nga kami. Yun ang kasalanan doon, yung wala kang ginagawa. Kasi hindi pagpapalain ni Lord ang taong tamad. Amen. Sabi mo sa akin, huwag kang tamad. Huwag kang tamad mag-amen. Diba? Yung Nokia, yun po yung downfall nila. Hindi sila sumabay sa mga Android phone. Kasi akala nila yung past victories nila ang magsusustain sa kanila. Hindi, nagdi-devotion naman ako last week eh. Nag-devotion na, nag-pray naman ako. Umati naman ako dati ng prayer meeting. Okay na yon, kapatid. May ginagawa si Lord na bagong bagay. Kung lagi ka nakakulong sa luma, hindi mo mararanasan ng bago. Yun yung sinabi nung may-ari ng Nokia, wala kaming ginawang mali, kaya lang wala rin kaming ginawang tama. Kasi lagi sila nakarely doon sa mga, alam niyo po yung 3310, isang linggo ba, hindi pa nalulobat. Pwede mo ipangpukpok ng yelo eh. Nahulog sa third floor, buhay pa eh. Baka meron pa sa inyo, buhay pa rin yung cellphone nila, di ba? Benta nyo kay Boss Toyo. Yeah. Grabe yung mga cellphone dati. Talagang, alam mo yun, pagandahan ng graphics.
May mga GM pa dati, no? Bago mag-New Year. Alala niyo po ba yon? Sino mga kasali dito sa group message? May mga alias pa, alias pogi daw eh. Oh. Bago magtapos ang taong ito. Diba? Merry Christmas, Happy New Year. Ang hirap pa mag-load nun. Amen. At sikat na cellphone nun ay Nokia. Amen. Asa na sila ngayon? Nokia na. Wala na eh. Bakit? Nag-rely, nag-lean, sumandal. Kaya kapatid, huwag mong sandalan ang dati mong tagumpay. Bakit? May nakahanda pang maganda ang Lord sa iyong buhay. Shout out sa lahat ng tambay dito, hindi natutuwa sa iyo si Lord. Tinambayan mo na lang yung devotion mo. Sabi mo sa katabi mo, aray ko, ako yun ah. Tinambayan mo na lang yung prayer life mo. Yung pagdi-disciple mo, tinachat ka ng life group leader mo, tumambay ka na lang kung san-san. Hindi natutuwa sa iyo si Lord. Tapos magpe-pray ka, Lord, new life, new year. Aray ko. So being stuck in a painful or victorious situation is a choice. Choice mo yan eh. They rely on their past victories. Kaya hindi sila nakapagpatuloy. Akala nila okay pa sila, kaya napag-iwanan sila. Maraming tao, iniisip nilang okay sila, kaya napag-iiwanan sila. Hindi, dati naman ako nagsiserve. Kilala po ba kayong ganyan? Dati naman akong active, dati naman akong leader, dati naman akong pastor. Kaya lang dati yon. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga lumang bagay. Siya ay Diyos ng mga bagong bagay ngayon. Minsan o madalas na dahilan kung bakit hindi tayo nakakaranas ng bagong simula, ay hindi ang mapapait na kahapon, kundi yung dating tagumpay na niyayakap pa rin natin hanggang ngayon. Ang sabi po dyan, forget. Sabi nga po natin, forget. Kalimutan na, forget the former things. Ang Diyos ay hindi lang naging mabuti kahapon, naging mabuti rin sa ngayon. Amen po ba? Marami tayo narinig pag nagpapatotoo, lagi na lang ganun. Wala na bang bago? Tagal na yan ah. Hindi na ba gumagawa si Lord ng mga bagong bagay? Hindi ko po sinabing wag pa ipatotoo yung mga nangyari. Kaso pa ulit-ulit. Baka kasi nagkukulang na tayo ng panahon sa Panginoon. Huwag tayong sumandal sa dating tagumpay. Oo, nahati ang dagat, pero sabi ng Diyos, forget all that. Kahit yung pangit o maganda, kalimutan na daw. Pwede po ba yon, kapatid? Sabi mo sa akin, pwede po ba? Kalimutan na natin yan. Forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. Kaya mo hindi nakikita ang magandang pagpapala ngayong araw na ito kasi nakatingin ka pa kahapon. Doon sa nakariaan. Don't lean on the past. Learn from it and move on. Sabi po ni Joe Vitale, don't lean on the past. Learn from it and move on. Minsan lagi mo na lang hinahanap yung tagumpay mo kahapon. Yung strategy mo dati, hindi na nga gumagana eh. Maraming tao, nagtagumpay naman. Kaso napag-iiwanan pa rin. Kapatid, kayang higitan ng Diyos ang tagumpay mo sa nakaraan. Ulitin ko po. Pwede bang i-claim mo yan ngayon sa araw na ito? Lord, alam ko, higitan mo yung tagumpay ko kahapon. Good things yung pinapalimot ni Lord. Bakit? Kasi may better pa. Ulitin ko po. Pinapalimot ni Lord yung good things kasi may better pa. At minsan, pinapalimot din ni Lord yung better. Bakit? May best pa. Sabi mo sa katabi mo, may best pa. Don't settle for good because God always has something best in store for us. New year, new life. Pangalawa po, pagdating dito sa stop looking behind, don't lean on the past. Pangalawa, don't live in the past. Huwag kang lingon ng lingon at huwag kang mabuhay sa nakaraan. Ang sabi po doon, do not dwell on the past. Maraming leaders, they always lean on their past victories. Alam mo, dati ganito kami. Wala namang ganyang talunan. Wala namang ilaw-ilaw, nasisilaw ako, pastor. Diba? Wala naman talunan, puro hymnals lang kami. Alam mo, si pastor, di naman ganyan dati. Maraming tao, kaya hindi naka-adapt ang church dahil sa mga leaders na hindi nagiging flexible.
Ang nakalipas, P-A-S-T. Katulad ng masakit na nakalipas, ang tagumpay ng nakaraan, ginagawang paaralan. Hindi kulungan. Kasi pwede tayo makulong sa pangit at higit sa magandang nakaraan. Listen very carefully mga kapatid, the past is a great place to learn from. But it is a terrible place to live in. Basahin nga po natin ulit, sabay-sabay, go. The past is a great place to learn from. Gawing paaralan. Pero isa sa pinakamatinding kulungan, yung tagumpay mo nung nakaraan. But it is a terrible place to live in. And if we're still living in the past, we will never embrace the future God has in store for us. Ang magandang kahapon ay nagiging mali kapag pinapapangit na nito ang ngayon mo. Kahit sobrang ganda pa yan, kahit yan ba na tagumpay sa trabaho, sa pamilya, ang magandang kahapon ay nagiging mali kapag pinapapangit na nito ang ngayon mo. Lagi mong kinukumpara. Dahil kakaisip mo kahapon, nalimutan mo ng mabuhay ngayon. Huwag mong gawing kulungan, gawin mong paaralan ng nakaraan. Saan ka punta, kapatid? To the front. Not to the moon. Sa harap, tumingin ka. Stop looking behind. Don't look back because you will miss the things in front of you. Church, there is no reason to look back, especially when we have so much to look forward to. Amen po ba? Kaya maraming tao tingin ng tingin sa nakaraan kasi hindi nila makita kung ano yung nasa harap. Ano ba ang nasa harap? Ang sabi doon, forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. So don't lean and don't live in the past. You are not going that way. May mga bagay kang hihinto. Ano po yung number 1? Stop looking behind. At pangalawa po, last but not the least, kung may bagay kang hihinto, may mga bagay tayong sisimulan. Verse 19, see, I am doing a new thing. Kayo po, go. Now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. So stop looking behind. And last, sabi doon, start looking ahead. May mga bagay kang ihinto at may mga bagay kang sisimulan. Isipin mo mabuti. Ngayon, January, mag-resolution na naman tayo. Ano yung mga bagay na ihinto mo? Kapatid, at kapag may mga bagay kang ihinto, dapat may ipapalit ka dyan. Babawasan ko na po yung panonood ng Netflix. Anong ipapalit mo? Kasi kapag wala kang pinalit dyan, mamaya nanonood ka na naman. Dapat gawin mong busy ang sarili mo at yung pagiging busy mo, productive dapat. Because not all busy are productive. Minsan napagod ka lang. Ngayon kapag may inihinto kang tignan, ano ang sisimulan mo? Yung nasa harap. Start looking, saan daw po? Ahead. Tingin nga po kayo sa harap. Asan po ba harap nyo? Ganyan. Sabi mong ganyan. Huwag sa likod. Hindi ka makakarating sa paroroonan kung patuloy kang nakatingin sa likod. See, I am doing a new thing. Pinapatingnan sa'yo ni Lord. Kung pwede lang kunin ni Lord yung mukha mo eh. Dito ko tumingin sa harap, anak. Tingin sa harap. Now it springs up. Do you not perceive? Kaya hindi mo nakikita kasi hindi ka humihinto. Tumingin sa likod. Sa nakaraan, sa tagumpay, I am making a way. Sa panahong wala ka ng pamamaraan, si Lord meron. I am making a way where there seems to be no way. Tingin mo nung unang first quarter, parang hindi ka makakaraos sa taong ito. Kalahati ng taon, feeling mo, give up ka na, pero andito ka ngayon, nagpe-praise the Lord, hallelujah. Bakit? God making a way. Si Lord ang naggumawa ng paraan sa panahong hindi mo na alam ang gagawin. Ngayon, darating ang bagong taon, bagong bagay, bagong buhay. Kaya lang, dapat, we need to start looking ahead.
May mga bagay kang ihihinto at may mga bagay kang sisimulan. At dalawang bagay din po pagdating dito. Number one, we need to see God doing a new thing. Hindi ka tabi mo, hindi ka bahay mo, at hindi rin ikaw, dapat una mo makita sino daw po? Sino daw po, mga kapatid? See God doing a new thing. Kasi kung ikaw lang, kapatid, ang gagawa, baka January 1 lang, pagod ka na. Pero kapag si Lord, kaya niyang iraos ang taon mo. See God doing a new thing. Verse 19a, see I am doing. Sabi nga po natin lahat, see. Kasi si Lord, lagi may pinatitingnan sa atin, tayo nakapikit. Kasi ang gusto natin, pamamaraan natin, system natin, gawin natin, habit natin. Sabi niya, see, I am doing. Ang Diyos ang gumagawa para sa'yo. Kaya nga dapat kumikilos tayo sa pamamaraan ni Lord. Nagbigay na si Lord ng mga principle kung paano pagpapalain tayo. Ang ginagawa mo, hindi, ako pa rin. Sabi mo nga sa kapatid mo, pwede ba? Sige nga po, pakisabi sa kapatid, pwede ba? This 2026, kayo na ni Lord. Marami sa atin nakikipag-break kay Lord kapag New Year. Iniiwan si Lord sa planning. Iniiwan si Lord sa career. Ang sabi niya, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? Nagtatanong na naman si Lord. Hindi mo ba nakikita? Ang tanong, hindi ba talaga nila alam ni Lord? Hindi mo ba talaga nakikita, anak? Eh si Lord all-knowing siya. So inuulit-ulit ni Lord, mag-evaluate ka. Hindi mo ba nakikita, may ginagawa ako, anak? Hindi ako yung mga Diyos na mga lumang bagay. Ako yung ngayon mo. Ano mo ba, bakit hindi mo nakikita? Kasi hindi ka nakatingin. Sabi ni Lord, see! Pwede palang kahit anak ka ni Lord, hindi mo tinitingnan ang ginagawa ni Lord. Amen po ba? Masyado ka nang busy. Kaka-achieve mo ng career. Alimutan mo si Lord. Most people cling to the past because they are so much comfortable with the familiar pain and gain. Lumang utak. Gusto ng bago, kaso lumang utak ang dala-dala ngayong bagong taon. Pwede ba bagong utak naman? Amen? Pwede ba ngayong araw na ito, iwan na natin? Pwede dito sa sanctuary, iwan mo yung lumang utak. Lalabas ka na may panibagong perception na si Lord, sasamahan ka. Marami po kasi nung pinalaya sa Egypt, utak Egypt pa rin. Utak alipin pa rin. Buti pa nung hindi ako Kristiyano, hindi ako umaatin sa church. Hindi ako nagtatights, hindi ako nag-give, hindi ako nagsuserve. Maraming ganyan, pinalaya na ni Lord, kaso utak, alipin pa rin. Utak na nakasanla. Bakit? Nasanay na kasi. Tinanggap na lang. Kaya walang new life. Kasi laging sa luma namamangha. Christian na, kuripot pa rin. Walang kuripot dito no? Wala. Pati si Lord pinagdadamutan ng oras, ng panahon, ng pagpapala. We must see God. God is doing a new thing. Sabi nga po natin ulit, new thing. Medyo mahina Pakisabi nga po, new thing. The reality, hindi bagong taon na magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Kahit dumating pa maraming bagong taon, hindi bagong taon na magbibigay sa iyo ng bagong buhay, kundi ang Panginoon. Kahit ilang beses magbago ang taon, kahit ilang beses magbago ang kalendaryo mo, kung mali pa rin at luma pa rin ang mindset mo, kalendaryo lang magbabago, hindi ang buhay mo. Verse 19, basahin po natin, for I am going to do a brand new. Brand new. Sino po dito gusto ng brand new next year? See, I have already begun. Hindi tira-tira. Brand new. Gumagawa ang Diyos ng bagong bagay sa iyong buhay. Akamula mo lang wala, kapatid. Pero meron. Tulad ng ating narinig kanina, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, kayo po, never come to an end. They are new every morning. Kaya nga sa mga Kristiyano, lagi natin ina-anticipate na may gagawin si Lord na bagong bagay sa bagong taon. Iiwan natin ang overflow 2025. Di ko man alam specifically ano yung nag-overflow sa inyo, pero naniniwala ako, naranasan mo pa rin mayamang pabor ni Lord.
Kapatid, yung lakas mo ngayon ay hindi tira-tira kahapon. Yan ay panibagong lakas na nanggagaling kay Lord. Kaya nga dapat po every day may panibagong pasasalamat kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, alam na ni Lord na nagpapasalamat. Nagpapasalamat ka. Ang tanong, ikaw, alam mo ba? Alam mo ba na may bagong pagpapala sa'yo si Lord? Kaya maraming taong tamad na tamad sa buhay kasi ang laging sagot, ganun rin. Mas mabuti kesa dati. Dapat yun ang sagot. We must see that God is doing a new thing. Ano po yung number 1? Stop looking behind. Pangalawa, start looking ahead. We must see that God is doing a new thing. And last but not the least, we must see God doing great things. Verse 19b says, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, tama, hinati ni Moises, pinahati ko kay Moises yung dagat, pero wag yun lagi ang hanapin nyo. Bakit? Mas matindi pa. Great things. Makakakita kayo ng mga bagay na hindi nyo pa nakikita dati. Gusto mo ba yung kapatid? Gusto mo bang maranasan yung mga hindi mo pa naranasan noon? See God doing great things. Hindi ikaw ang gagawa, hindi boss mo ang gagawa, hindi asawa mo, ang Diyos ang gagawa ng great things sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Sige po, malakas ang palakpak para kay Lord. Kung pagod na pagod ka nang laging i-resolve ang buhay mo, pwede bang gawin mo naman kasama si Lord? Nahati yung dagat dati. Kung mababasa natin ngayon, sinasabi dito, tutuyuin naman ni Lord. Hindi hahatiin, tutuyuin ni Lord. Ano man yung bagay na nagpapastress sa'yo, tutuyuin yan ni Lord. Aalisin ni Lord. Kahit imposible siya maglagay. Sa tao, imposible. Si Lord, kayang maglagay ng pagpapala sa buhay mo. Ang tanong lang, may nakikita ka ba? Tatapusin natin ang taong ito ng panalangin, Lord, open my spiritual eyes. Minsan, nasa harap na natin, kaya lang nakatingin tayo sa nakaraan. Napakaganda ng inihanda sa atin ng Lord. Kaya lang, hindi natin nakikita si Lord na gumagawa ng bagong bagay at gumagawa ng dakilang bagay sa ating buhay. Kung matagal ka na nanalangin na madagdagan ang pamilya nyo, see God doing great things. Sino nanalangin dito ng multiplication sa buhay? Amen. Taas ang kamay. Gusto makita yan ni Lord ngayon. Sino dito naniniwala siya na, Lord, sinabi ng doktor, hindi ko kaya, pero kaya mo. Sino nagsasabi dito na expansion sa kanilang business, restoration, salvation sa kanilang pamilya. Natingin mo, hindi na kaya ni nanay at tatay na magbago. Pero kay Lord, God will do great things sa buhay mo. Sabi mo sa sarili mo, I claim it, I receive it in the name of Jesus. As I end, new year, new life. How to begin a new chapter in life? Number 1, sabay-sabay po natin sabihin, stop looking behind. 2 bagay po, leaning and living in the past. Pangalawa, start looking ahead. See God doing a new thing. At pangalawa, see God doing great things. Tanong sa umagang ito, tayo po tayong lahat. Yung panahon po ba noon at ngayon ay magkaiba? Yes or no? Iba po ba yung taon ng 1980s, 1990s, 2000 sa panahon natin ngayon? Sagot po kayo, yes or no? Isa pa pong tanong, ang Diyos po ba nung 1980s, 1990s, 2000 at ngayon ay isang Diyos lang po ba? Therefore, we can conclude, tama, nagbabago ang panahon, nagbabago ang tao, pero hindi nagbabago ang panahon, ang Panginoon. Ang Diyos ay laging may bago, pero hindi siya nagbabago. Amen po ba? Hindi nagbabago ang Diyos, pero hindi luma yung binibigay niya sa atin. Hindi tira-tirang pagpapala ng 2025. Kung kaya ng Diyos
Sa mga nagdaang panahon na mag-provide at magpagaling, kaya rin niya magpagaling ngayon. At good news, kung nang mangha ang tao noon, kaya mo rin mamangha ngayon. Sana kapatid, huwag ka lang makarinig ng mga testimony ng mga tao. Sana personal mong maranasan. Sariwa ka manghang himala ng Diyos. As I end today, for our last Sunday, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng luma. May bagong bagay na gagawin ng Diyos. Tanungin mo ang katabi mo, handa ka na ba? Sige po, tanungin mo ang katabi mo, handa ka na ba? Tanungin mo naman, saan? Saan? Sa bagong bagay. Sariwang pagpapala. Brand new life for 2026. Sana hindi lang devotion notebook mo ang magbago, pati buhay mo, sana devotion din. Maging devoted ka rin kay Lord. Are you ready for new miracle, fresh revival sa buhay at pamilya mo? Verse 18, but forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. Church, makinig mabuti. Ang Panginoon ay hindi lang Diyos ng kahapon at nakaraan mo. Siya rin ang Diyos mo ngayon at kinabukasan mo. Pwede bang sabihin natin ito? Dear past, thanks for all the lessons. Thanks for all the lessons. Sige po, digital. Future, I am ready. Sige po, yung last part po ng ating, Dear past, thanks for all the lessons. Thanks for all the lessons. And dear future, Dear future, I am ready. I am ready. Paano mo gagawin yan? Stop looking behind. Start looking ahead. I declare that 2026 is the year we will fix our eyes on Jesus. Pwede bang hindi ka sa himala tumingin, kundi sa Panginoon? Katulad ng inawit natin kanina, maraming Kristiyano kasi sa pagpapala nakatingin. Hindi dun sa nagbibigay ng pagpapala. I declare that 2026 is the year that God will amaze us once again. Amen. Sabi mo, I receive. May mga nawala man sa buhay mo, material man na bagay, mahal sa buhay, pero I do believe the Lord will amaze you once again this 2026. I declare that the weight of the past year is falling off. We're stepping into 2026 focused and unshakable. Amen. I declare that we will finish this 2025 with God. What God has started in us is faithful to complete through every season of 2026.